Hello Team Authentic all over the world! In this episode, mas lalo na nating ma-explore ang Mongolia. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Manila or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys, maayong buntag. We're still here in Ulaanbaatar. In this episode, magdi-day-tour na tayo. Kinuha natin siya sa Get Your Guide. Mamaya sabihin namin sa inyo yung price. Ito yung mga pupuntahan natin today. Ang una natin pupuntahan guys ay yung Genghis or Genghis statue. Ayan, itatanong nga pala natin dyan kung bakit from Genghis naging Genghis siya. Tanong natin mamaya sa tour guide. And next naman dun, pupunta tayo sa Turaj National Park and aakyat tayo ng Turtle Rock. And ang pinaka-excited kami ni Mel, may experience natin ang Mongolian traditional lunch. Temperature now, mas mababa daw doon. Kaya ayan, meron tayong puffer-pufferan. Mas makapal. Mas makapal siya para ready tayo. And then pag sinuwerte, merong merong snow na oo, na forecast. And nagsabi sa atin, wag daw tayong bumaba hanggat hindi tayo nakaka-receive ng chat. So ngayon naka-receive na tayo, for sure nandito na siya. Naku guys, sa sobrang nga pala dito ha, sa sobrang dry nung hangin, lahat ng metal nakakakuryente. Tingnan natin kung nandito na yung guide natin. Oh my gosh, malamig nga. Nag-message na. Nandito na daw. Wala naman ako nakikita. Hahanapin natin. Message lang natin siya. Baka ito na. Ito. Oo. Ayan, ha. O, diba? Nandito na yung sundo natin. Hello. Doon na tayo magkita-kita sa unang destination. After 1 hour and 30 minutes, nandito na tayo sa Genghis Khan statue. And iba talaga kapag kami tour guide, no? Dami mong malalaman na doon pa lang tayo sa sa tawag nito sa van. So, ito daw ay ang largest na horse with a man statue in the world. And nasa daw yan, Guinness Book World of Records. And ang first namin na nalaman ay 3 million to 3.5 million lang yung population nila. Tapos, yung 1.5 million, nasa city pa, nasa Ulaanbaatar. And, meron daw ditong mini museum para mas makilala pa natin si Genghis Khan. At pwede daw magpalipad ng drone. Nung una, sinisingil tayo ng 150,000 sa pera nila. Pero, carry daw, free na lang daw, may kakausapin lang daw tayo. Sabi ng ating tour guide. And syempre, eto pa yun. Ang ganda rin ng view. Sobrang lakas lang talaga nung hangin. So kung makakapagpalipad tayo, sana kahit papano, mabigyan namin kayo ng magandang angulo. Senso ng bahala. Ganda oh. Yung mga snow-capped mountains, kitang-kita na talaga dito. Dito kinig-kinig lang tayo. Kahit pa paano mas napadali yung natin. Mapapadali yung pag-share sa inyo guys information, di ba? Kasi doon sa tour guide natin mismo magagali. Number one is Genghis Khan, and all of these guys are king, okay? Grabe no, ito yung 1 hour na pinaka-interesting na history na napakinggan namin. Ay grabe talaga. So syempre hindi naman namin na sa inyo lahat masasabi kasi baka magkamali pa kami, pero grabe, simulan natin kung bakit 60 kilometers away yung statue, bakit siya dito nilagay yung Genghis Khan statue.
So, ganito pala yan. Kasi si Genghis Khan, meron siyang nakita na yung pang latigo sa ano? Sa kabayo. Sa kabayo na gold. So, parang that time, pakiramdam niya na magiging ano siya, magiging king siya. Sign niya yun. Sign niya yun. And then, pinaniniwalaan din na dito daw mismo kinoronahan nung naging hari siya. So, di ba? Parang dito niya nakita na magiging hari siya. And at the same time, dito din siya kinoronahan. And then, bakit ba nakaharap siya doon sa China, yung statue? So, for them lang to ha. Grabe kasi sobrang masalimuot talaga yung history ng China at saka ng Mongolia. So, kasi daw yun just to remind na parang kailangan bantayan yung China. Kasi sooner or later, parang mananakop sila. Which is, yun din naman yung Nangyari. nangyayari ngayon. Tuloy lang tayo. Dito naman tayo sa map. Hintayin lang natin yung tour guide natin. Kanina pa lang kasi, hindi pa kami nakakarating dito. Napaka-interesting na ng mga naririnig namin. Originally, binild pala yung Great Wall of China para sa protection ng China to Mongolia. Parang ganyan. So yun. So, Tapos ano din siya, based sa kwento ni ng tour guide natin, twice siyang ginawa. Yes. Kasi yung unang gawa daw is yung small bricks na which is, hindi siya ganun katibay. Kaya yung pangalawa, wall na talaga, malaking bato na. oo. And then, dalawang beses siyang nasira ng mga Mongolian Empire. So yan. So parang ganun siya. Pero mas pagka pinakinggan mo yung history, mas parang Mongolia versus China. So yeah, sobrang interesting niya. Lahat talaga kami parang nakanganga na lang kami habang nakikinig. Tapos ang pa ng tour guide natin, ang galing niya magkwento. So yung 1 hour na lagpas about history, talagang grabe, punong-puno. Hitik na naman, mai-enjoy niyo siya. Akyat tayo sa tuktok ng statue. So, from 3rd floor, meron namang lift. Pero pagdating sa 3rd floor, yung lift hanggang 3rd floor lang. Tapos we have to climb 2 floors pa. Nasa 5th floor yung statue. Ayan. So kung may kasama kayong seniors, kahit hindi na sila pumunta dito. Ang dami ng tao dito. Ang dami ng tao. Kanina kami yung nauna. Ngayon, ang dami ng tao. Oh. Nasa kabayo tayo mismo. Patingin. Oh my gosh. Oo nga. Ito si Genghis Khan. Oh, ito yung yung nakita niyang gold. Tapos, nasaan yung kabayo? Ito mismo. Ito yung kabayo. Itong hagdan na to. Grabe. Apakaganda ng view. Zoom lang natin. Look at this view. Ganda. Ayun yung mga snow-capped mountains. Nakikita na natin. Apakalakas ng hangin. Pasensya naman na. Magalaw din pati yung camera natin. Punong-puno tayo sa history for today. But, at the same time, busog na busog din yung mga mata natin sa ganda ng view. Ayun naman, bumaba na kagad tayo. Kasi very limited lang yung time natin. At saka grabe bilang dumami tao Bilang doon sa dumami tao. horse head. Tapos pipila ka para magpa-picture doon. Tapos sa sobrang dami ng tao, ang daming photobomber na. Yes. So, eto, nagmamadali tayo kasi para hindi tayo makabala mamaya, magpalipad na tayo kagad ng drone. Samahan tayo ng driver natin. Bali, naging dalawa tuloy yung tour guide natin. Yung driver, actually siya yung mas nag-explain. Tapos yung isa namang tour guide natin, kumbaga siya lang yung magsasabi kung saan yung way, ganyan. So, ayan. Mapapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang view.
And ladies and gentlemen, napakita na namin sa inyo kung gaano siya kaganda. Pero ano sabi mo, hardest? That was the hardest take off! Ito yung ano pang commercial na ano, mahangin ba sa labas? Charot. Grabe, lakas ng hangin dito. Oo. Tapos, alam mo guys, grabe, ang hirap mag-control ng remote kasi Yes. nanginginig yung kami kung sobrang lamig. Oh, now, eto yun ha. Pagdating dito, pwede rin kayong mag-costume, Oo. yung mga Mongol costume. Yun lang yung in-skip natin para nga makapagpalipad tayo ng drone. And then, may iba pa ritong activities. Pero sabi doon tayo sa park, natin yun ma-enjoy, magagawa. Ito, meron din ditong eagle. Pwede din kayo magpa-picture kung gusto nyo. Tapos, meron ding a camel. And kasama na sa binayaran natin yung camel ride. So, kaya sumakay tayo o hindi, bayad na siya. Ang next daw natin, magla-lunch muna tayo. Kapag hindi humahangin, hindi naman siya ganun kalamig. Pero kapag humangin, ayun lang talaga. And guys, last na, pahabol sa history. 'Di ba sa ano niya, sa tapang niyang tao. Alam niyo ba, ang ikinamatay niya, nalaglag siya sa kabayo at ano siya, 65 years old. Habang nag-hunting. Oo, habang nag-hunting siya, nalaglag siya sa kabayo. Pero hindi naman siya agad-agad namatay guys. Yes. After 6 months pa siya namatay. Oo, so yun yung kinamatay niya. Hindi siya namatay sa giyera. Ang ikinamatay niya yung pagkalaglag sa kabayo. Grabe, isa to sa mga talaga na dapat nyong i-avail na tour kasi ang dami nyong matututunan at super interesting talaga siya. Okay, so ito oh. Free yan, kasama na rin yan sa binayaran natin if ever gusto nyo. As in lahat included na. Actually, ang ganda niya sa picture. Kitang-kita yung statue. Ayan ang mga kaganapan. Etong tour na to, ano siya? Pang turista. Kasi yung mga gustong gawin ng turista, pang video, pang picture, plus may history pa, ito talaga, for you talaga. So ngayon naman, magla-lunch naman na daw tayo. And traditional Mongolian food lunch, or lunch yung ating ma-experience. Excited ka na? Okay, syempre pagkain yun. Basta pagkain mo lagi na excited. At saka parang first time yata natin Mongolian. mag-Mongolian food. Tama Oo. ba? First time. Tignan natin kung ano yung makakain natin for today. After mga 10 minutes van ride, nandito na tayo sa lunch natin. Ganda ng paligid. Nasa desert tayo. Tapos may mga bundok. And, eto yan, ma-experience natin yung yurt. Dito tayo kakain. So, pakiramdam namin kapag ka mga tour, depende kung anong tour kayo, meron for you, kumbaga na naka-assign. Meron din mga walk-in kasi nung papasok kami, may mga nag-o-offer. May experience natin ng yurt kahit sa ano, sa lunch. And then, ang tatanungin kagad sa atin, kung wala daw bang vegetarian. Kasi nga, meat talaga dito sa Mongolia. O kung anong meat yung gusto natin kainin. Sa Enzo daw maglalam ngayon. Ako beef, alam na. O, ito yung yurt. Mainit siya sa loob. Oo nga. Okay. Kasi may heater din ata. Ito heater ata ito. Ganda, no? Uy, ang ganda niya sa loob. Actually, parang dating niya ang elegante. Hindi siya basta-bastang tent. Ito na yung food natin. Actually, ano siya? As in, share. Or serving spoon. Ito yung lamb. Mukha namang masarap yung lamb. Kay Enzo na to. And then, ito naman yung beef. I'll get you And then, ito yung kanilang traditional noodles. Ayan yung food natin. Bes, excited ka na ba sa lamb? Excited na. Hindi tayo makapag-vlog ng ano, naiiyak kami. Titigman lang na Enzo yung lamb. Taray na Enzo. Guys, surprise ako. Kasi nga, diba, last time natikim ko ng lamb, hindi ko talaga nagustuhan. Pero ito dito, guys, iba yung lasa niya. May lasa siya na parang na siyang beef.
Yung texture ng meat niya, yung ano ng meat niya, parang siyang beef lang. Ang malambot siya. Tapos, hindi mo talaga malalasahan yung pagkalansa niya. Masarap yung lamb dito. O, ako naman, sa beef ako. Lambot. Beef. Tikman din natin yung beef. Or call the bank and tell them that they found it. It depends on what they want to do. Normally it's easier, just clip them Grabe. off. 'Cause Parang master na master talaga nila kung paano lutuin yung meat. Kapag ka meat lover kayong go to Mongolia. Tapos na nga tayong kumain. So, how's the food? Yung sa akin masarap, pero tinikman ko lang naman. Sorry naman nakaagad. Yung beef. Chicken at saka beef. Si Enzo talaga. Sa akin natikman ko guys, yung chicken, yung beef, and yung Yeah, lamb. talaga. Yung chicken, yung lamb and yung beef, halos magkaparehas yung lasa Talaga? dito. Pati yung pagkalambot ng meat niya, parehas sa parehas siya. So, to be honest, nakakabusog siya. And then, tinatanong pa kung gusto nyo pa uling kumain, ipagluluto pa daw, ganyan. But, more than the food, actually, it's the experience na. Experience na talaga yung binayaran nyo na dito eh. And, bonus pa itong napakagandang Gandang view. view. Ito na yung binayaran dyan. Experience, and then itong view. Tapos, ito, puro pala itong mga restaurants. Kahit doon, sa kinainan natin, merong pumapasok na nag-walk-in lang. So, para talagang ma-experience kahit papaano yung Mongolian life. Kahit man lang sa lunch. Pero syempre, kung magkakaroon ng chance na ma-experience nyo talaga, kahit yung overnight, the better siguro. Ayan, puro ito yung restaurant. Tapos yung mga bata yung may hawak ng menu. Kaya pag parada nyo pa lang, or papasok pa lang kayo, mag-offer na kaagad sila. Grabe, ang ganda. Desert. And then may mga bundok. Tapos, meron pang mga snow. After ng 15 minutes ride guys, nandito na tayo sa Turalj National Park. Yes, ang laki niya pala. Actually, parang yung kinainan natin, ano rin siya, part na rin siya. And you know guys, promise. Ay, nako, huwag kayong matutulog ha kapag ginawa nyo tong tour na to. Lalong-lalo ng dinaanan na ba natin, merong Yes. river na frozen guys. Ang ganda-ganda, tapos mga mountains, ganun. Yes, ito yata yung isa sa mga pinakamagagandang landscape na nakita namin. And to think na parang 1.5 hour away lang to sa Ulaanbaatar. So grabe, huwag kayong kukurap kapag dumaan kayo dito, kapag ginawa nyo tong tour na to, kasi sigurado, again, pasasalamatan ulit kayo ng mga mata ninyo. Exactly, totoo. Ngayon naman, ipapakita namin sa inyo yung view natin dito sa paligid. Bago namin ipakita sa inyo yung Turtle Rock, look at this view! My gosh! Alam nyo, nung nandoon tayo sa sasakyan, meron kasi tayong kasamang mga Americans, grabe, sinasabi nila parang isa na daw to sa mga pinakamagandang napuntahan nila. Kasi yung ano talaga, yung dadaanan. O tara, bilang tayo. Huwag natin sayangin yung ganitong moment. Ganitong pagkakataon. Yes! And 1, 2, 3! Ang ganda! Ang ganda niya! And then ito yung mga camels. Actually sila, ang tawag nila dito, winter camel. Winter camel. And then ito yung Turtle Rock. Siguro naman maano nyo yan. Ma-visualize. Mabivisualize nyo. O, ayan yung bahay niya, Nasa o, yung di ba? ano. Ayun yung ulo. Ito yung bahay niya. Paa. Di ba? Oo nga naman. And free na rin yan kung gusto nyo sumakay sa mga camels or dito sa horse. Yung horse din nila, no, maliliit.
Ano yan? Tawag dito na dyan, winter horse. Oh, winter horse din. Lahat na lang winter. Ay, best nilalapitan na tayo. Hello! And then, eto nga yung mga... meron ulit ditong photo shoot. Oh. Tapos yung tour guide na rin natin ang kukuha ng photo natin. Ito yung Turtle Rock with the camels. Oh, why not? Tapos, dito kayo pipicturean if ever. Isa-isa na silang sumasakay. Ang alam namin, 5 minutes na camel ride. Ayan sila, oh. Ang aamo ng mukha nila, no. Ang gigit lang kumain. Nakukit nilang kumain. Wala rin nasa ilong nila, no? At ito nga, ano ba tawag na ito? Two humps. Sorry, ano ba tawag nila rito? Kasi dalawa yung nila, humps nila. Di ba? Ang cute nila. Now, turn naman na ni Enzo. Ay! Best pagod na siya pagdating sa'yo. Lagot ka. Yan, tuturuan naman kayo kung paano. Sa Enzo, is it safe? Natatakot ako. It's my first time. How? Okay. Oh my gosh. Ha? Naku, first time ko. Nakaka-shock. Nakakatakot siya. Grabe. Ang kaibahan sa kabayo, di ba meron tayong tatapakan? At saka ito, ang tabing-tabi Ito naman wala. tayo. Oo. My gosh, new experience. Why not? Magkatabi mo, nagano yung paa natin. Ang galing mo, Bis, parang sanay na sanay ka. Yeah. Oh my gosh, kitang-kita ba yung takot sa akin? Oh my gosh. Oh my God. Oh my gosh. Hindi pa rin tapos. Bes, ano ba to? Akala ko tapos na. Hindi pa. Hindi pa rin. Pero kapag ka mo sa pakiramdam mo, meron Sobrang kabang-kaba ako, promise. siya, matalbog. Oo, matalbog siya. Pero yung kahit tong camel na nasakyan natin, malambot yung inupo natin kasi Grabe, ma-fur siya. Grabe yung, sorry, yung experience ko, kabang-kaba talaga ako, promise. Titingin na lang ako sa view. Parang kapag natatakot tayo sa mga rides, di ba? Yun yung lagi kong titingin sa view. My God, apakaganda ng view. Oh, imagine, ito yung view natin. Ano ka ba? Di ba? Oh my God! Kamusta yung first experience mo sa camel? Grabe yung kaba ko. Actually, hindi ka ba nervous eh? Di ba sa'yo biglang biglang lumuluhod yung camel mo? Oo, nakakaloka doon. Yung walang clue na bababa na pala. Ay kapag baba mo, Diyos mio! Ako kasi kahit paano, alam ko na gagawin kasi nga pang second time camel ride ko na to. Oo, tapos nag-ano ka pa, nag-horseback Oo. riding. Tara yung horseback riding. So yeah, na-enjoy ko ba siya? Siyempre hindi kasi kinakabahan ako. Pero kung sanay kayo, ma-enjoy nyo siya. And i-appreciate nyo lang yung ganda ng view. Yung ganda ng paligid. Grabe. Uy, sorry, paulit-ulit. Ito na talaga isa sa pinakamagandang lugar na nakita namin. Kasi ang lapit mo sa lahat. Parang yung nature sumasampal sa pagmumukha mo. Ganon siyang kaganda. So worth it na worth it. Laging ng timing natin. Laging tayo yung nauuna. And then laging wala pang tao. Tapos pagkatapos natin, ayan biglang may mga magdadatingan. And guys nga pala para lang din alam nyo, just in case, wala nga palang toilet the whole time. Dito lang meron. So magi-start yung tour ng mga 8:30 and then yung toilet break nandito na mismo between 1:30 to 2 p.m. So yun. Kahit doon sa kinainan natin wala. Ang ganda. Diba? Tara, lakad namin kayo dito. Sama-sama tayo maglakad. Actually, kahit wala yung Turtle Rock, actually maganda talaga siya. Kahit ito lang mismo. And meron ditong mga nag-overnight. May mga York din dito. So kapag ito yung na-experience nyo, grabe. Hindi ko lang alam kung
kapag negative or minus 30 degrees Celsius, kung gaano kahirap dito. And then based na nababasa namin yung toilet, as in, wala sa loob, talagang lalabas. Ang ganda. Napakabait ng Diyos. Dinala na naman niya tayo sa ganitong kagandang lugar. And magkakasama pa rin tayo. Yun ang importante doon. Tayo pa rin yung magkakasama. And for our last stop, nandito naman tayo sa Aryabal Monastery. So, ito na yon. Apo Hiking Society tayo dito. Mag-hike na talaga tayo Makikita dito. natin ulit ang ating best friend, ang hagdan. Yes. But then again, look at this view. Diba? Tapos sige yung paligid. Basta ito yung sinasabi ko lagi sa kanila. Ano to? Nakaka-twilight. Okay. Diba? Ang ganda ng view talaga. Tapos dito hindi na masyadong malamig. Oo, mainit dito na. Oo. Basta ano nga, humangin lang. Pero mas maraming snow cap mountain Oo, dito. mas Kasi mga maraming yelo snow. na sa baba. Hangin kasi talaga. And then may entrance din yan. But again, kasama na yan sa binayaran natin. Ano oras pa lang ba? 2:30? So siguro mga 2 hours to na akyat. Or baka kasama na yung baba. Grabe, ang taas oh. While nagtitake pa sila ng photos, chika-chika muna tayo. Alam niyo sorry ha. Ito siguro yung ngayon uli namin na-realize. Alam niyo ba, yung mga kasama namin ngayon, 8 kasi tayo. Silang 6, na sila, retired. So, di ba, parang ngayon mo naisip na ang palad pa rin talaga natin na medyo bata pa lang nakakapag-travel na tayo kasi may mga bagay na hindi mo na magagawa by this time. Pag may ano ka na, May edad nararamdaman ka na, na, may edad ka oo, na. yung katawan natin. Kaya ayun, kahit na budget tayo nagta-travel, we feel so blessed na nai-enjoy pa namin now. Kasi for example, ngayon parang naririnig namin ayaw na silang umakyat or kung hanggang saan lang daw yung abutin nila. So yeah, minsan talaga marirealize nyo yun. Hindi namin sinasabi huminto kayo sa trabaho tapos mag-travel kayo. I mean, kung kinakailangan everyday, kung sumasahod kayo everyday or every month, paglaanan, ganun yung ginagawa namin before, paglaanan nyo siya ng kaunti, magkaroon kayo ng travel fund and travel kahit saan pa yan. Importante nakakapag-travel tayo. Oo, kasi ang hindi kayang bilhin ng pera talaga yung time na maibalik. And then yung lakas ng pangangatawan, di ba? So yeah, we encourage you to travel. Pero hindi naman namin sinasabi na magwaldas ng salapi. ng salapi. Oo, kasi yung hindi nyo naiisipin yung future. ang dami nyo kasing marirealize when you travel. And then yung mga nakikita nyong lugar ay grabe. May isip nyo, ay, ang liit pala talaga ng Pilipinas. Ang laki pala talaga ng mundo. Tignan nyo yung akyatin natin na, ayun, nandoon. Unang-una, ang layo nung lalakarin. That's number 1. Para makarating tayo doon sa baba. I mean, doon sa unang hakbang, doon sa mga stairs na yun. Ito pa yung dadaanan natin. So, ito, tingin ko kapag ka medyo madali tayong hingalin, Diyos ko, mga 20 to 30 minutes walk to. And then, yun pa, akyat pa doon. O, dito pa lang, di ba, nakakahingal na. Hindi naman mahangin. So, tanggalan natin ng mic para mas feel nyo. Ang ganda talaga ng view. Lalo tayong lalapit sa mountain. Actually, hindi lalapit.
aakyat kasi tayo sa mountain. O, tara. Mga 10 minutes pa na tayo naglalakad. Pero yung hingal namin, ano na, pang 1 hour. Grabe. O, yun na. O. Pahinga na. Tara. Ayun o, ganda ng view. Ay, pati pala sa likod. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung view sa likod. Diba? Iconic. Actually, ito yung mas nakakapagod, no? Yung hindi hagdan. Oo. Yung pataas pero hindi hagdan. Ah. Maganda na nga lang din kahit papaano. Maaraw siya, so hindi mo masyadong mararamdaman yung lamig. And at the same time, maaraw siya, hindi mo rin mararamdaman yung init. Pero yung hingal, ramdam na ramdam. Kung kayo na pa isang oras, ilan na kayo? 1 in 30 minutes na. Grabe. So ito, hindi to pwede talaga sa mga seniors. Actually, yung Almaty naman, at saka ito, same with Mongolia, hindi siya for seniors. Totoo. Oo. Kasi talagang grabe. Meron ang daming akyat, ang daming Adventure baba, talaga. Kaya kailangan ng physical na lakas talaga. Guys, ito yung The Great Prayer Wheel. And then, iikot lang natin. Tapos, kung ano daw yung matatapat na number, meron daw tayo dung pagbabasihan. Kumbaga parang ito yung fortune teller. Ayan, inikot na ni Enzo. Tanda mo yung number mo, Bes, para mamaya titignan natin. Anong number ka? Napalakas yata yung Oo, oh, 3 oras yata to, Bes. Oh, ayan. And then malalaman natin kung ano ang kapalaran natin. Anong number ka? 23. 23. Oh, 23 ako naman. Nakuha na namin number namin sa Enzo ay Number 23. Ako 22. Tapos ano, eh di syempre di ba nagpaikot ako. Akala nung ano namin, tour guide, magiging 23 din ako. What a coincidence nga naman, di ba? Sa dami nung numbers, magiging pareho pa kami. Hindi naman, huminto sa 22. So ngayon nahanapin daw natin dito sa mga board. Ay, dito sa dartboard. Oo, yung number. Ito may yung number 1, number 3. Hanapin natin. Again, kapag kapagod na anong gagawin, tumingin sa likod. Apakaganda talaga. At tara na, hanapin na natin yung number natin. Ito may mga number. Best may English ba? Meron naman. O, hanapin natin yung number 23. Malapit na tayo sa unang baitang ng hagdan. Papunta pa lang dun sa hagdan. Diyos ko, 30 minutes na. Pero at least hindi, nakakano din na mapapawi yung hingal mo kasi hanapin mo yung number. Yes. Tapos yung pakiramdam mag-excited ka na may magiging resulta. Yes. At saka nga yung view talaga. Diba? This is priceless. Grabe. Yung view pa lang talaga. Pawing-pawi na yung ating pagod. Actually, medyo iba yung pagka-translate sa atin ng ating tour guide. Hindi siya fortune teller. Ito pala kung paano ka magme-meditate. Kasi ito nga pala, itong itong monastery na to is for meditation. So ito yung number 22, sabi niya sa akin, paano daw ba ako magme-meditate? Tignan ko daw yung mga pagkakaiba ng mga tao sa paligid ko. And then yun daw yung i-workout ko if ever. So dapat daw mas ma-develop pa yung compassion sa lahat ng tao. Kapag kayong nasa paligid ko, lamang sa akin, i-workout ko yung sarili ko na mas mag-improve. Not i-compare ko yung sarili ko na dapat na mas magaling ako sa kanila. Or malamangan mo siya. O malamangan ko siya, which is good. And the number 2, kapag naman na-feel ko naman na parang mas paano ba? Ahead? Mas ahead ako or mas magaling ako doon sa nakapaligid sa akin, kailangan ko silang tulungan. And that is compassion. Wow, parang nag-uplifting each other. Oo, ganon. Which is ganon naman talaga dapat sa mundo, di ba? O, ito naman yung kay Enzo. Dapat daw yung love at kindness magsisimula daw talaga sa pamilya, sa kaibigan, or yung mga mas malalapit sa kanya. So, yun yung dapat niya i-meditate sa sarili niya. And then yung iba daw, spontaneous
continuously na lang daw lalabas. And kailangan ko nito maging mabait, hindi lang sa mga taong malalapit sa akin, kundi pati yung mga strangers. And yung mga nakaalitan Alitan mo. ko, oo. O, diba? So, yeah. Ganun naman talaga. So, pumunta kayo dito, meron pa pala, ay, realization. Ganun. After ng hinga, may Oo, may realization pala. O, dahil yan na, ang dami na natin na-realize, akyat na ulit tayo. Oh, naku guys, darating sa point na walang hagdan. Wala pa tayo sa hagdan. And then, ito na yung dadaanan nyo, bato. Medyo delikado na siya. And, maganda talaga na hindi kayo rito pupunta ng winter. Kasi pag puro yellow to, wala. Mas madulas to. Oo. Tapos alam nyo, ngayon lang namin nalaman, yung palang mga tourist na pumupunta rito sa Mongolia, sa buong taon, 800,000 pa lang. Sa ganda nitong lugar. Siguro nga una, mas madalas kasi malamig. Lalo daw ngayon, halimbawa, yung tour natin, last daw sila rito pumunta, last week. So every week, isa lang yung tour. Kaya nakakatakot din mag-book ha. Kasi baka may pagkakonti, i-cancel. Diba? Ito yung mga pagdadaanan. Challenging siya. Katulad nung naging experience natin sa Big Almaty Lake. Kung hindi kasi yun mayelo, Easy climb lang. hindi naman easy climb, mahirap pero hindi ganun kahirap. Ito kasi mahirap na siya eh. Pag ito kaya naman madulas. Pero pagka may yelo, mas mahirap pa siya. Kaya ang totoo, ayaw din namin nagta-travel no talagang nung naranasan namin siya sa Sapporo during winter, kapag gusto talaga namin mag-explore, hindi talaga dapat winter na winter para ma-enjoy mo yung lugar and makita mo yung natural niyang ganda. Sa ganda nitong lugar na to, hindi ko malubos maisip kung bakit 800,000 pa lang a year ang pumupunta dito. My gosh, kapag nakita nyo tong lugar na to, promise, lalo na sa atin, visa free siya. Yun nga lang, medyo mahal yung pamasahe. Pero grabe, from the Philippines na, syempre, pagdating sa beach ha, walang tatalo sa atin yung pinakamaganda. Pero pagdating nyo dito, parang may iba yung mundo nyo na, ay, may ganito pala. Oo, kasi grabe, ang ganda niya talaga. Lakad namin kayo dito sa hanging bridge na to. Kasama namin kayo. Pero siya, medyo scary. Kasi kahoy na kahoy. Tapos makikita nyo, meron ng medyo may kaunting sira-sira. Biyak-biyak. Ay, grabe umaalog tayo. O, yan. Kasama namin kayo. Nakas lang tayo. Nakis lang talaga tayo. Pati kayo, baka mahilo kayo. Aber, tignan nyo na may mga kabataan kung paano lang sila magtakbuhan. Di ba? If ever rolling in the deep. Oo. At saka yun nga while mabata pa tayo, tingnan mo, na-enjoy pa nila yan. Kapag ako nga quarantine, quarantine pa lang, medyo hirap na ako. What more kapag nagka-age pa, no? Ito hindi to masyadong kakayanin ng mga seniors. Lalo na kapag naka-group tour kayo kasi, yung oras, hindi nyo hawak. And after ng mga 30 minutes na lakad, nakarating na tayo sa hagdan. Yes, so meaning, ngayon pala magsisimula yung talagang pag-akyat natin. Dito pa lang magsisimula yung pag-akyat natin sa hagdan. Paakyat dun sa temple. And then, again, ano gagawin kapag ka napapagod at hinihingal? Harap sa likod. And look at this view. Bibilang na naman ba tayo? Akala ko sa'yo mo magbilang. Oo, magbibilang na. Ang ganda, di ba? Oh. Para siyang painting. And kung gusto nyong makita kung ano pa yung, or gaano tayo kalayo, doon tayo galing. Ayan yung nilakad natin. Guys, naka times 2 tayo. Ayan, ito yung hagdan. Ito yung hanging bridge. And then, ayan, ito yung yellow na bubong. Hanggang doon sa parking. Pero kapag ganyan naman yung view nyo, worth it! Lahat ng pagod at hingal mapapawi talaga. Yes! O ngayon, wala na tayong kwento-kwento. Baka hindi umabot yung oxygen ko hanggang sa tayo. Pagdating mo sa dulo, sign language na. Doon na tayo magkita-kita kapag nakaakyat na tayo. And after mga 10 minutes lang naman,
Actually, hindi ko in-expect na madali na pala kapag ka nandito na sa hagdan. Mukha lang siyang mataas tignan from afar. Nandito na tayo sa pinaka-temple. Tignan natin kung pwedeng mag-video sa loob. Kapag ka hindi, carry lang. Napaka-peaceful dito, grabe. Talagang mapapameditate ka. And from dito sa tuktok, tignan nyo naman. Grabe, bes. Postcard. Harap ka muna dyan. Basta kapag ka nga, napapagod na harap. Tapos picture. Ganun naman. Oh, bes, harap na kasi pipicture na kita bago tayo pumasok sa temple. Nandito na tayo sa loob. And according sa guide natin, kailangan daw natin maglakad from kaliwa. Iikot pa kanan. Again, lahat kayo na merong nararamdaman now or sumasa ilalim sa lahat ng klase ng surgery or operations, para sa inyo to. Ikot tayo. Dito din daw nagpipray yung mga Mongols kapag humihiling sila for healing. So sa inyong lahat na may problema sa kalusugan, iikot namin kayo. You will be healed. And natapos na natin. Ayan. Lahat kayo gagaling. Lahat tayo mas magiging malusog. And heto yan. Paglabas natin ng temple, tingnan nyo naman yung view na naghihintay sa atin. Oh, diba? Oh my God. Apakaganda. Tapos, meron pang mga nagliliparang mga eagles at yung huni nila maririnig nyo. Sobrang nakaka-relax. Ang ganda. Apaka-worth it nitong tour na to. Isa to sa pinakamagandang tour na na-experience namin ni Enzo. Isa pa sa reason at yung pinaka-importante kung bakit apakahalaga nitong temple na to sa mga Mongols. Kasi nung mga palapanahon ng Soviet Union pa, grabe, pinapatay daw ng mga Russian yung ibang religion. And then dito sila dumadaan sa mountains na to para makapasok dito sa Mongolia. And then ito lang yung kaisa-isang temple na hindi nila nakita. Kasi daw, bigla daw nabalot ng mga fog. So para sa kanila, parang divine intervention. Kumbaga, pinotektahan sila ng Panginoon nila. Kaya sobrang sacred at special sa kanila itong temple na to. Grabe, no? Ibang kapayapaan yung naidudulot nitong lugar na to. Tapos ang tahimik. Yes. Walang ingay. Oo. Ano lang yung mayroong huni lang ng ibon ng mga lumilipad. Ganun. So ito lang.
upo lang muna tayo dito. Actually, iba naglalakad-lakad pa, nag-explore pa sila. Pero maliit lang naman to. Tayo ito, namnamin lang natin para kaming nanonood ng sine. Tapos, grabe, eto na naman yung mga moment na yung nasa harapan mo na hindi ka pa rin naniniwala. Ako, totoo ba to? Diba? So, bago tayo bumaba, syempre, hindi pwedeng hindi namin sa inyo ipakita to for the last time. Parang nasasad naman ako. Ang bilis naman nung pababa. Pero ito yung pinakamasaya ang ginawa natin dito sa Mongolia, no? Yes. Yung puso natin punong-puno nag-uumapaw. Ang saya-saya. Oo, ang saya, ang ganda. Ibang-iba siya sa lahat nung napuntahan natin. Sorry, kailangan natin siya compare kung sa Almaty kasi puro lakes kasi yung nakikita natin doon. Ito naman talagang nature, mountains at its finest. Ganon. Ganon na ganon. Oo, as its finest. Dapat talaga merong finest. Yes, talaga mapapa-thank you Lord ka. And yun, nakakasad kasi ito na yung last na pupuntahan natin. So, medyo maaga-aga pa kasi nga pakiramdam namin, very, very traffic na naman pabalik ng Ulaanbaatar. Kasi ganitong oras sobra na yung traffic. So, malamang sa malamang, doon na tayo magkikita-kita. Ano ba yan? Nagkakaroon ka agad ako ng sepangs. Parang gusto ko magkaroon doon ng tawag dito, ng bahay sa taas. Na-accommodation. Grabe. Isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan natin na naisama namin kayo. And we are back at the city. Tignan nyo naman yung traffic. Kaya, hindi na tayo na ibaba sa hotel natin. Dito na lang tayo ibinaba. Kasi baka abutin pa daw tayo ng 1 hour dahil sa traffic. And nandito na rin naman tayo. Ito na yung Sukbatar Square. Nandito na sa kabila. So at least ito, may nakita na naman kaming park. Ang ganda din. Pwede uling tumambay-tambay. So dito na tayo mag-recap. Ayan. Upo tayo dito, oh. Sabi, ang ganda rin ng Ulaanbaatar. And siya, may unique pa din siya na personality, kumbaga. O, dito na tayo. Mag-recap na tayo dito. Nabook natin tong tour natin guys sa Get Your Guide sa halagang 4,939 pesos each. Yes, and for us talagang sulit na sulit siya. Kumbaga wala namang perfect na tour. Baka ito na yung exception. Charot. Kasi sa totoo lang, siya, paano ba? Ang ganda lahat nung napuntahan namin, pero yung pagod mo, as in hindi naman yung parang ubos yung hanggang kaluluwa, tagos yung pagod. Siguro malaking bagay na rin na kada spot nagtatagal tayo, Yes. nakakapagmuni-muni, hindi tayo naghahabol. Yes, and lang naman kasi pinuntahan natin, sa tutusin lang, parang 3 lang naman. And, pero yung 3 yun, yung pinuntahan natin, ang konti niya tignan, pero busog na yung mata mo, enjoy mo, lalo na yung experience. Yes, more than doon sa sobrang ganda talaga ng lugar. Ay naku, walang tapon, ang sarap ng pagkain. Pero more than that, yung experience itself na ganito pala mamuhay yung Mongolian. Ganito pala sila. And then yung history pa
dagdag pa yon kasi ang dami nyo talagang matututunan. So kumbaga itong tour na to, perfect yung balance. History, food, and then yung ganda ng paligid, ganon. yung view, and of course, meron pang pa-temple, plus the experience itself. So for us, wala mang perfect, baka ito closer to doon sa pagiging perfect na tour. So sobrang namin siyang na-enjoy, and isa to sa mga hindi namin makakalimutan tour ever. And sana po na-enjoy nyo itong tour na ginawa natin and naiparamdam namin sa inyo yung saya at yung pagkamangha natin sa ganda ng mga view. Yes, and with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone. Hmm.